Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. At kayo po ay palagi kong namimiss at palaging kasama sa aking panalangin. Kanya nga lang po ay medyo matatagalan pa ako bago makabalik dyan sa atin. So sa ngayon po ay nais ko po na gamitin pa rin ng Panginoon para sa inyo lahat na maibahagi ang mensahe ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 23, o sa Hebrews chapter 10, verse 23, na ang sabi po ng Bible, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise." Sabi sa Tagalog, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Sino po yan nangako? Wala iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoon. Kaya nga po, sa gabi po ito, ang akin pong hatid na mensahe sa atin ngayon mula sa salita ng Diyos ay huwag bitawan ang ating pag-asa. Let us hold on. Sabi ng Bible, hold fast the profession of your faith. Panginoon, maraming salamat po sa iyo ngayong gabi. Salamat at ako po'y makakapagbahagi muli sa aking minamahal na mga kapatid na nasa MIBC. At sa sandaling ito na sila ay nagtitipon para sa gawain ng pananalangin at paghahanda para sa gawain ng pagsamba, Panginoon, sa kinabukasan. Hiling ko po ang iyong gabay, patnubay, ang pangunguna, ang patuloy na pangungusap ng banal na Espiritu sa aming mga puso't buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang aklat ng Hebreo, kaya para sa mga hindi pa po nakakaalam, o maaring ito'y alam ninyo, ay isinulat ng isang Kristiyanong Hudyo na dumaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Nawalan ang iba ng kanilang mga ari-arian, tinanggihan ng pamilya, at nakaranas ng matinding paghihirap. Dahil dito, marami ang natutuksong bumalik sa dating relihiyon upang makaiwas ang marami sa pag-uusig. Kaya sa kabanatang 10, ipaniliwanag ng may akda na ang sakripisyo ni Jesus ay minsanan at sapat para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mayroong tayong malayang paglapit sa Diyos. Kaya bago matapos ang bahaging ito, ay nagbigay siya ng 3 hamon. Opo, ano yun? Una, draw near. Sabi sa verse 22, sabi sa verse 23, hold fast. And then verse 24, ang sabi, consider one another. Na ang ating talata ngayon ay nakatuon sa pangalawang hamon, yung natawag na hold fast. Ang manatiling matatag sa ating pag-asa dahil tapat ang Diyos. Kaya narito po yung hamon na we need to hold fast, panghawakan natin yung pagpapahayag ng ating pananampalataya sapagkat tapat ang Diyos na siyang nangako. Marami ang mahusay magsimula, ngunit kakaunti ang mahusay magpatuloy. Madaling maging excited kapag nagsisimula ang isang bagay. Bagong taon, halimbawa, bagong ministry, bagong negosyo, bagong pangarap. Ngunit kapag dumating na ang mga problema o kritisismo, delay at disappointment, doon nasusubok kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Marahil, may ilan sa atin ngayon ang napapagod na sa paghihintay. May mga panalangin tila pa hindi pa sinasagot. May mga pangakong parang napakatagal matupad. May mga laban na paulit-ulit nating hinaharap. Ang tanong ay hindi
may problema ba? Sapagkat tiyak na mayroon. Ang tanong ay, kakapit ka pa ba? Mananatili ka pa ba? O manghahawakan ka pa ba? Kaya ito ho yung mensahe ng Hebreo 10:23 o ng Hebrew 10:23. Tandaan po natin, hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang buhay. Ngunit sinabi niya na manatili tayong matatag dahil siya'y tapat, ang sabi ng Panginoon. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin yung katapatan, yung katatagan, yung pagpapatuloy, yung pagpapanatili sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya ho yung pangunahing ideya na makikita po natin sa talatang ito ay our hope remains secure because God's faithfulness never changes. Yung pag-asa natin talagang sigurado yan sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Kaya nga ho yung tanong na how can we hold firmly to our hope even in difficult times? Paano natin panghahawakan ang pag-asa na meron tayo kahit sa napaka-difficult o napakahirap na panahon? Una, hold your confession. Panghawakan ang inyong pananampalataya, yung kapahayagan ng inyong pananampalataya. Kaya nga sabi, let us hold fast the confession. Ang salitang hold fast ay nangangahulugang kumapit ng mahigpit at huwag bumitaw. Yan. Hindi sapat ang minsang naniwala lamang. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapatuloy kahit sa kabila ng mahirap, kahit sa kabila ng maraming mga conflicts, kahit sa kabila ng marami tayong mga struggles, o kabila ng marami tayong mga disappointments, maraming problema, maraming pangangailangan, may mga karamdaman, at naandyan yung mga pag-aalala. Kailangan ho na tayo manatili sa ating pananampalataya kahit mahirap. Kaya una, yung nakapaloob dito na puntos ay una, continue believing. Letter A, continue believing. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala, magpatuloy tayo sa paniniwala. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita, kundi sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Secondly, continue declaring. Patuloy nating ipahayag. Ipahayag pa rin ang kabutihan ng Diyos. Huwag hayaan ang problema ang maging testimony mo. Okay? Ang Diyos pa rin ang dapat maging ang iba. Dapat rin ang marinig ng iba. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung problema ang maging testimony natin, kundi kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga problema. Okay? Hindi panalangin yung testimony natin, kundi yung tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya continue believing, continue declaring, patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos sa buhay natin, na siyang makita ng maraming mga tao na ang Diyos na ating pinaniwalaan, ang Diyos na ating tinanggap, ang Diyos na ating sinampalatayanan sa ating buhay at pinaglilingkuran ay isang tunay at tapat na Diyos. Okay? Hindi lamang po continue believing, continue declaring, and then continue standing. Patuloy tayong manindigan at tumayo. Maaring sa nakikita natin sa sitwasyon ng mundo, talagang sabihin natin, well, parang napakamahirap. Ang iba ay hindi na kayang manindigan at tumayo sa kanilang pananampalataya. Ang iba ay tumatalikod, ang iba ay lumayo, ang iba ay talagang hindi na nagpatuloy at hindi na nanatili na sa kanilang pagpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya masusubok ho yung ating pananampalataya, yung ating katapatan, yung ating panghahawakan, at patuloy na sabi ng Biblia, yung pagkapit natin ng mahigpit na hindi tayo bibitaw sa Panginoon, na ang ating pananampalataya ay magiging matapat, matatag at matibay. Kasi kapag hindi ito dumaan sa mga pagsubok ng buhay, ay hindi natin lalong mapapatunayan na kung gaano kabuti katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya hold fast or hold your confession. Parang halimbawa, si Job, nawalan ng pamilya, nawalan ng kayamanan at kalusugan,
nagkaroon ng karamdaman, ng sakit, ng bukol mula katuktok ng kanyang ulo hanggang kanyang talampakan. Okay? Hanggang sa kahit mismo yung kanyang asawa ay nagsasabing, sumpain mo na ang Diyos at talikuran mo na ang iyong Diyos. Kaya sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundo ito, hubad din akong mawawala sa mundo ito. Sabi niya, lahat ng kapurihan sa Diyos pa rin. So isipin niyo ang lalim ng dahilan ng kanyang katatagan. Ganon din tayo, mga Kristiyano. Ang ating katatagan, ang ating panghahawakan ay hindi lamang nakabatay sa kung ano yung nakikita natin, kundi kung ano yung hindi pa natin nakikita at kung sino yung pinaniniwalaan natin at sinampalatayanan natin. Sapagkat ang sabi, siya'y tapat na nangako. Kapag may bagyo, makita nyo, ng anumang puno ay nakabaon ng malalim, nakatanim ng malalim, hindi ho yan mabubuwal. Hindi basta-basta matutumba. Yun pong lalim ng ugat ang dahilan ng kanyang katatagan. Ganon din tayong mga Kristiyano. Kung gaano kalalim yung ating pananampalataya sa Diyos, yan ho ang magdudulot sa atin ng katatagan. Kung gaano katatag yung ating pundasyong kinatatayuan at wala iba kundi yan ay kay Kristo na siyang ating pananampalataya ay nakasalit sa Kanya, mananatili tayo, magpapatuloy tayo mga kapatid. Kaya ho ang prinsipyo dito, faith is not proven during easy days, but during difficult days. Kaya yung aplikasyon nito sa ating buhay, huwag sukatin ang Diyos sa laki ng problema. Sukatin ang problema sa laki ng Diyos. Okay? Kaya hold on to your faith because you hold on to your faith before you hold on to your feelings. Panghawakan natin yung ating pananampalataya kaysa kung ano yung damdamin natin sa Panginoon. Secondly, hold your hope. Hold your hope. Panghawakan ng iyong pag-asa. Ang pag-asa ng Kristiyano ay parang sinasabing hindi wishful thinking. Ito ay confident expectation dahil ang Diyos ay nangako. Kaya we must have confidence upon God. Makikita natin na dapat yung ating pag-asa, hope beyond problems. Binanggit na natin yan kanina. Magkaroon ng pag-asa, manatili tayong manghawakan sa pag-asa sa kabila ng problema. Hope beyond delays. Kahit anong delay at mangyayari pa rin sa tamang panahon ng Diyos, that God will fulfill His promise. Okay? Dahil kung minsan delayed or denied pa. Pero ang timing ng Diyos, yan lagi ang pinaka mahusay sa lahat. Okay? Pangatlo, hope beyond pain. Hope beyond problems, hope beyond delays, then hope beyond pain. Kahit na minsan dumadaan tayo minsan sa sakit ng kalooban, sakit ng damdamin, karamdaman, matinding paghihirap, matinding kalungkutan. Minsan ginagamit niya ng Diyos yung ilang mga pain, mga sakit na meron tayo upang ihanda yung kanyang o ihanda tayo sa kanyang pagpapala. Kaya si Abraham, halimbawa, naghintay halos ng 25 taon bago matanggap ang ipinangakong anak. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Makikita natin sa Hebrews chapter 11, he staggered not in his faith in God. Hindi siya nagpa-tawing-tawing sa pangako ng Diyos, kundi nanatili siyang tapat sa Diyos at nang hawakan na sapagkat naniniwala siya na kung ano yung ipinangako ng Diyos, yon ay tutuparin ng Diyos. Alam nyo, parang ganito yan Ang isang magsasaka, hindi araw-araw, naghuhukay ng binhi upang tingnan kung ito'y tumubo na. Di ba? Ganun yan. Kapag itinanim mo yung buto, itinanim yung binhi, hindi niya titignan, huhukayin, ay, nagkaugat na kaya ito? O may suloy na kaya? Hindi. Kundi, hinihintay niya na alam niyang merong tamang panahon ng pag-ani.
Halimbawa, magsasaka ng palay. Kapag itinanim niya, ipinunla niya yung palay at pagkatapos ng ilang araw, ito ay sumibol na, kukuhanin niya, aakatin, itatanim ulit ng panibagong maayos na pagtatanim at aantayin niya yung tamang panahon ng ito'y pagbubunga. Yung pag-asa ay nakapag-aantay sapagkat lalo na kung ito'y pinagtitiwalaan yung timing ng Panginoon. Tandaan natin, kung matagal ang sagot ng Diyos, huwag tumigil sa pananalangin. Kung hindi mo pa nakikita ang himala, patuloy pa rin magtiwala. Magandang pakinggan, di ba? Ano po? Kaya God is never late. He is always on time. Pangatlo, hold God's faithfulness. Hindi lamang hold your confession. Secondly, hold your hope. Panghawakan natin yung pag-asa na meron tayo. And then itong pangatlo, hold God's faithfulness. Panghawakan natin yung katapatan ng Diyos. Actually, naririnig na natin ito maraming bagay, maraming beses. Kaya lang, mas maganda yung nauulit-ulit, di ba? Sapagkat lalo tayong nare-remind palagi na sapagkat siya laging tapat, siya laging totoo, sapagkat He promised. Sabi ng Bible, for He who promised is faithful. Sapagkat siyang nangako ay tapat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng talata. Hindi sinabi ng Biblia na matatag kayo dahil malakas kayo. Ang dahilan ay tapat ang Diyos. Kaya dapat maging tatag tayo, maging matatag tayo, maging matapat tayo, maging mapagtiwala tayo sapagkat tapat ang Diyos. Kasi po, ang makikita natin, His promise never failed. His promise never failed. Yung pangako, hindi naman nagpapaliban Hindi naman nawawala. His promise never failed at talagang natutupad yan. Pangalawa, hindi lamang His promises never fail, His power never ends. Yung kanyang kapangyarihan ay hindi natatapos sapagkat walang imposible sa Diyos. Si Josue, natataalala nyo na nagsabi, walang isa mang pangako ng Diyos ang nabigo. Pinaniwalaan niya yan. Maaring mabigo tayo, mabigo tayo sa anumang bagay, anumang sitwasyon, maaring magbago ang mga sitwasyon, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung nangako siya, tutuparin niya ito. Alam natin ho yan, mga kapatid. Kaya kapag tinignan natin yung prinsipyo ng talatang ito, our confidence rests on God's character, not our circumstances. Yung ating pagtitiwala ay nakasalalayan sa kung ano yung katangian ng Diyos. Hindi sa anumang sirkumstansya. Lalahanin natin ang mga panahong tinulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos na naging tapat noon ay tapat pa rin hanggang ngayon. Always remember that if God made the promise, He will keep the promise. Kapag ang Diyos na siyang gumawa ng pangako, iingatan niya, tutuparin niya yung pangako. Kaya dahil ho dito, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, bilang pangwakas, bilang konklusyon, ang buhay Kristiyano ay hindi sprint, parang kagaya sa takbuhan. Hindi mabilis agad, tapos na. Ito'y kagaya ng isang marathon. Hindi ang mabilis ang nananalo, kundi ang nakapag-aantay, nakapagtitiis, nakapagtsatsaga. At talagang may katatagan na nagpapatuloy. Kaya yung hamon ng Hebrews chapter 10 verse 23 dito sa talatang ito ay simple, ngunit kapag tiningnan natin at talagang ating binigyan ng pansin, ito'y makapangyarihan. Simple, ngunit makapangyarihan. Huwag mong bitawan ang iyong pananampalataya. Huwag nating bitawan ang ating pananampalataya. Huwag nating bitawan ang ating pag-asa. Huwag mong kalimutan ang katapatan ng Diyos. Maaring mabigo ang tao. Maaring ma-disappoint tayo sa kaninamang tao. Maaring masira yung tingin natin at yung tiwala natin sa ibang tao. Pero sa Diyos hindi. Sapagkat kapag pinagtiwalaan natin ang Diyos, tapat at tunay siya sa kanyang pangako. Huwag mong kalimutan
ang katapatan ng Diyos. Maaring mabigo ang tao, maaring magbago ang sitwasyon kahit ang tao nagbabago, ngunit ang Diyos kahit kailan hindi nagbabago kailanman. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, kapag mahina, ika nga, di ba? Parang hindi ko na kaya magpatuloy. Hold on. Hawak lang. Kapag pagod na ang iyong isip, hold on. Kapag tila hindi na gumagalaw ang iyong sitwasyon, hold on. Kapag gusto mo nang sumuko sa pamilya, sa ministry, sa negosyo o buhay, hold on. Mayroong pangako ang Diyos. Hindi dahil malakas ka o malakas tayo. Hindi dahil kaya natin. Kundi dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi kung minsan, talagang hindi natin kaya. Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil kaya natin. Kundi tapat ang Diyos. Inulit ko lang po. Kapag ang lahat ay tila nawawala, tandaan po natin ito. Ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi nakasandal sa sitwasyon, kundi sa katapatan ng Diyos. And let me give you this final challenge. Sabi nga daw po sa English, don't let go of God. Because God will never let go of you. Hold on. The one who promised is faithful. Magandang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagpapatuloy. Sa katapatan sa Panginoon. Nagpapatuloy tayo hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa kanino man. Kundi dahil sa Panginoon na nangako sa akin. Na nangako sa atin. At tapat sa kanyang mga pangako. Siya ang ating tinitingnan. Siya ang ating sinusundan. Siya ang ating pinagtitiwalaan. Hold on. Hold on. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyo ng marami. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya. Malayo man ako, Panginoon. Pero ang aking laging dalangin, Panginoon, magiging masaya at magiging mapayapa ang aking puso't isip na aking nalalaman, nakikita, naririnig na nagpapatuloy ang iyong mga anak, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa inyong mga kabutihan sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa inyong kagandahan, Lord. Marami man kaming struggle sa buhay. Marami rin namang, Panginoon, kahit paano pagpapala. Marami man kaming kahirapan o karamdamang nararamdaman sa aming mga pangatawan. Pero ang aming puso, isip ay nananatiling malakas at matatag at matibay sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Kailangan po naming tumayo, manghawakan, manatili. Salamat po sapagkat kayo tapat na nangako. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalang gabi sa inyo lahat. God bless you all.